malilita ko. Ibigay ka kay Lito Lapid. Ha? Ibigay kay Lito Lapid. Yung committee on Blue Ribbon. Blue Ribbon, baka magiging green ribbon Akala yan. ko Red Ribbon. Red Ribbon baka Red naman. Ribbon ba? You don't have to say sorry dahil mataba ka. You don't have to. Yayakapin So magsusora ako dahil payat ako? Oo, di ba nanay? Para ako na, dahil para nasa akong sa mundong kalansay. ito. Para akong kalansay, kahit man na siya. Kaya sa kabisitan niya, minessage siya. Minessage siya ng journalist. Alam mo, malakas ako kay Lord. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Mira! Wow! Pangkoy! Hello kay Pangkoy, Michael Pangkoy, tsaka kay Lian Manansalo Mikla! Lian Manansalo Mikla, tsaka si Raymar Buado. Of course, na naman kayo, ano? Naku, tara na. Pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras na opinion. Talakayan at With diskusyon. may nanay na kung handa siya last live, mas lalo siyang handa ngayon sa mga views ng mga politika at mga showbiz updates natin. Ang ating minamahal na political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, anak. Diyos ko, Direct Chops Manansala. If I'm prepared, you think, no? He's more prepared, actually. Let's go a little lighter now. Medyo hindi ganun kahaba. Pero syempre, lilinawin na natin ang mga bagay-bagay na nagaganap between the Dutertes. Yes. The Dutertes. Kaya naman, ihanda nyo na ang maraming bagay sa harapan ninyo para may kinakain kayo dahil maganda ang pag-uusapan natin at i-share nyo na itong episode na ito dahil marami tayong pag-uusapan, mas marami, mas masaya. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Alam mo ba, Hindi ko alam, may nagre-ring. nakaka-touch. Nakaka-touch. Alam mo ba na nagkakaroon, may namumuong tensyon between Senator Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. Hindi halata, ah. Oo, pero pinag-usapan sa iba't ibang mga vlogs, no? I would watch Mark Ramos, would watch Coach Jarrett, mga favorite ko si Christian Isguera. Oh my God, si Claire, no? Kasi ito nga, ito'y tungkol sa pagpipilit ng grupo kasi ni na Bato de la Rosa na si Senator Marcoleta ay member ng Duterte Black. Na Ngayon, parang gano'n naman talaga. Ganon ang akala natin. Kasi yung leaning sa taga before pa ay Duterte pro-Duterte. siya. Pro-Duterte. But this is a thinking senator. Kumbaga, he just wanted to clear things out that he is not a member of the Duterte Bloc. Na independent siya. Because he's an independent senator who ran for Senate independently. Pero in-adapt lang siya ng PDP Laban, pero he's not a PDP Laban representative. Ang dating na parang pag having said that, no, pag narinig mo na sinabi ni Duterte yan, na parang ang galing niya. Oo, kasi nakuha niya ako na hindi naman maka-Duterte at binoto ko siya. At maraming botante na talagang kahit hindi leaning sa Duterte, eh binoto pa rin siya. Kasi nga nasa gitna siya. Yes. At saka nakita niyo naman, even when he started his campaign, he ran independently. He prepared early. At in-announce niya that he's running independent. Hindi yan bago sa ating pandinig. It was not, hindi yun gawa-gawa. Hindi ito result lang dahil nanalo siya. Alam naman natin na pro-Duterte siya. Pro-Vice Sara Duterte actually. Diba? Pinagtatanggol niya yan sa sa Senate Committee on di ba, hearings before about the mga confidential funds. Talaga pinagtatanggol niya at nilalagay niya sa tamang perspective. Many may not agree with him, no? May not have agreed with him. Pero pinanindigan niya stood his ground na wala kayong karapatan na ganito, ganyan. It's only COA na pwede mag-determine at give her 6 months because that's constitutional para ang COA May sense. Yeah. So may sense naman yun eh. Pero syempre, there's that battle on the floor. Kaya, di ba, nagmukha siyang, di ba, hindi, tinanggalan nga siya ng mga committees, remember, when he was still congressman. So yun. So ngayon, ito na ngayon, ang debatehan din ngayon kasi he attended kasi the SONA. Yeah. He attended the SONA that made it very controversial. Hindi na siya nag-attend na eh. Pala bang hindi nagustuhan ng grupo nila Amy Marcos ito, na Bato, na Nasa tingin ka na bilang tao, normal na mag-react kang hindi mo magugustuhan. Yes, Pero kumbaga, because akala nila kasi kung ano ang kanilang
fluctuations, kung ano ang kanilang paniniwala, ay susunod din si Marcoleta. Kumbaga, gagaya sa kanila, kumbaga, sasang-ayon sa gusto nila mangyari. Kasi there pa lang, pinlano na nila, hindi talaga attend ng SONA because they detest kasi yung pagkahuli. Kaya, Sa The Hague. at dinala sa The Hague. So, doon sila taga-umikot yung kanilang reasons, no? Ang main reason nila. Kaya in-expect na si Rodante Marcoleta will join them, which hindi nga nangyari. Kasi nga independent siya. Independent. At saka sinabi ni Marcoleta, it was very clear that it was their constitutional duty as senators to attend the SONA and listen to the President kung ano mga plano para sila ay makatulong. Ulitin mo, Nay, constitutional duty. Ng Hindi senator. personal. Hindi personal. You are not here to serve the Dutertes. You're here to Yes. serve the country. Constitutional duty. That is in the Constitution. Hindi ko nabasa yun. Na parang kagaya ni Vice President dati, dating Vice President. Lenny Robredo. Sa dami ng mga pagmamalayan at pagpapahiya ng dating presidente sa kanya, sa lahat ng SONA nandun siya. Yes. Kasi constitutional duty. At yun ay ang dapat mong gawin bilang ikaw ay inihalal ng mamamayang Pilipino. Yeah, you're a public servant. Yes. You're a servant for the people. At para questionin mo ang pagpunta dahil kayo ay hindi pumunta, parang may problema sa hindi kay Marcoleta na eh. Kumbaga, sumama ang loob ninyo, kayo nga dapat ito mukhang syungik eh. Kasi nga, hindi kayo pumunta, hindi kayo matehan, dapat nandun kayo. Alam mo, pwede nga kayong i-memo niyan ng presidente, ng opisina ng Office of the Totoo, President. Yeah, pwede i-memo because kumbaga, constitutional duty nga na dapat pakinggan nila ang SONA, hindi lang doon sa mga tape at saka sa videos, but because it is really part of their duty, personal, physically, to be there. Unless you have enough grounds or reasons para makapunta tulad ng you're bedridden because Sakit. sakit ka, kung halimbawa you're out of the country for unofficial function. Yes. Hindi ka nga pwede maglumipad na hindi official function kapag may ganito malaking events na dapat nandoon ka. Kasi pwede mo i-cancel or reset ang iyong lakad. Tama ang ginagawa ni Marcoleta. Ang sabi niya, it is his constitutional duty as a senator to attend the SONA. Much more, that is a new senator. Hindi pagpapakitang gilas ito because, ang tao na may plano na tumulong sa pamalaan ay talagang pupunta. Ako na-excite ako. Oo. Na-excite ako pa kay Marcoleta sa kung anong ibibigay at ipapakitang ipamamala siya sa atin sa Senado. Alam mo, sabi ni Bato, nakakatawa si Bato, kung ayaw niya, hindi, bahala siya. Parang ganun. Ginaganyan yung kamay niya? Ako lang. Ako lang to. Ako lang to. Diba? Nakakaloka si Bato, diba? Kumbaga, hindi siya pwede makapag, oral. Ano sabi niya? Wala na eh, sorry. Ang sabi niya, bahala siya. Kumbaga, kung sasabihin niyang hindi siya Duterte Black, ay hindi. Parang kasabi niya Black. Kumbaga, ang sasabi natin dito, hindi ka pwede makapag-oral argument, Senator Bato, kay Senator Marcoleta because hindi mo gaanong kabisado ang batas. Pwede Si naman siya. Marcoleta has been a litigation lawyer for more than 20 years. He knows what he's doing and he knows the law. Pwede pa rin siya makipagdebate, pero kakainin siya ni Marcoleta. Batorni. Batorni. Iba yung attorney, iba yung batorni. Sayang. Kasi noong naalala ko nung PNP chief pa si Bato, ako talaga humanga ako sa kanyang gilas, sa kanyang lakas ng loob at tapang. Kaya naman siguro binoto pa rin siya ng mga tao noong tumakbo siya bilang senador. Na hanggang ngayon minamahal pa rin naman siya. Pero leanings niya ngayon sa mga Duterte, parang hindi na siya nag-a-act as senator, kundi nag-a-act siya bilang batorni ng ating mga Duterte. Alam mo kasi, ito nga ang nakakalungkot yung sasabi ng new normal in politics is that kahit na mali, kapag marami kayo, nagiging tama, akala yun dapat ang sundan. Sa pagdating ni Marcoleta, yung sinasabi nilang new normal na yan, parang pinapasinalingan niya. Pwede niyang kontrahin at mapapanindigan niya yun. At sana, Nay, nagdadasal ako na sana dire-diretso ang ganitong klaseng Marcoletang pinapakita niya. Yes, kahit na sabihin natin na pro-Duterte yan at many instances, kumbaga, pero at least nakikita mo that kapag may mali, itatama niya yun. Kasi yun ang kanyang pagkakaalam, yun ang kanyang nakagisna na talino niya, kumbaga ma-apply niya na maayos. Para at least, hindi na nila kayang lituhin ang other senators na may plano na laging lituhin ang bansa, ang Filipino people, because there's a Marcoleta who will guard our morals.
else. At saka Alam mo ano, yun? ang mga nang lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang mga debate, ay may paragi siyang may basis. Yes. He No? nagre-research. Oo. He comes prepared. Remember ABS-CBN nung franchise issue na yon? He never came unprepared. That's why, di ba, kung tutusin siya with the help of Mike Defensor at saka si Boying Rimulya at that time, pero more on him as a major player. Actually, yung kanyang debates at ang kanyang mga researches, yun na talaga ang nakapagpasara actually sa ABS, yung malaking factor Na yun. parang tatahimik ka. Oo. Kasi may basis siya eh. May basis. At kung paano niya sinasabi na, napakatalino na makikinig at bigla kang maniniwala. Yes, because he talked about yung sa taxes, mga hindi nagbayad ng mga taxes ng ABS, na meron siyang mga pinanghawakang ebidensya, kumbaga hindi lang gawa-gawa. Kay Senator Marcoleta na iniidolo namin ngayon, no? Na kahit hindi kami mga Duterte, alam naman namin ang leaning mo ay kay Duterte, pero na-excite po kami sa inyo. Pero sana po, dire-diretso po yung pagiging patas natin at hindi yung bias tayo na kagaya ng ating mga kasama sa Senado. Ay, ito inintay ko, excited ako na sana magka-one-on-one debate sila ni Bato. Gusto ko makitang lamunin niya si Bato ng buhay Mukhang hindi papayag. Ha? Mukhang hindi papayag. Kasi nga, laki-laki ng ulo, wala Hindi namang laman. naman. Wala namang laman, May laman naman na. Yun nga lang hangin. Ay, George. Sorry naman. Ikaw na. Hindi naman na minamaliit. Hindi, pero alam mo na, nakaka-off kasi, no? You cannot afford not to say this to Senator Bato, kahit senador natin siya, na sa maraming pagkakataon, ang leaning niya ay parang Duterte palagi. Hindi balance. Kumbaga, act like a senator. As one, Bato. like si Senator Marcoleta na kahit baguhan lang sa Senado, nung sinabi niya, I am a senator. Talagang that's for him, no? May promise siya. May promise. I am a The fact- senator, oh. Di ba kinu-question nga ni nagtatanong nga si Karen Davila, why siya ang newcomer so far, historically kasi daw, ay wala pa siya nakita sa newcomer na ibinigay yung Committee. yung committee on tawag ito, Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee sa isang baguhang senator. Pero sabi nga ni Chis Escudero, in fairness mga Yes. Chis Escudero, who gave him that assignment as chairman of the Blue Ribbon Committee, nakasama na rin ito sa Congress. Oo. Sabi nakitaan nito ng leadership at nakita naman talaga how he performed. At meron Totoo siya man. naman Oo. Totoo naman kung may first time man, ito yon si Marcoleta, na kahit na napaka-sensitive na posisyon ng chairman of Blue Ribbon. chairman ng Blue Ribbon Committee, alam mo na may patutunguhan at kasi may utak. Na the person that they gave that committee is the perfect person. Yeah, he's the most is fit. the right the right person. Maliban sa kanya, nakita ko lang dyan sila, Ping Lacson. Yeah. Alam mo yung maganda. Since naibigay sa kanya yung committee na yan, syempre, sa majority sila Ang minority naman, sa loob na lang yan ng mga non-performing mga maliliit na Ibigay committee ka sa kay Lito kanila. Lapid. Ha? Ibigay kay Lito Lapid. Yung committee on Blue Ribbon. Blue Ribbon, baka magiging green ribbon Akala yan. ko red ribbon. Red ribbon baka Red naman. ribbon ba? Ayun Senator Marcoleta, we look forward for a better governance dito sa Senate with you around. Senator Bato, makinig ka na lang. Huwag ka masyadong pag-debate pag hindi mo alam ang laban. Basta tayo na nandito po kami, rest assured na nandyan lang. Manunood at kapag may mali, lalo kay Marcoleta, sasabihin natin. Yes. Ngayon, mahal pa natin at mabango pangalan niya at sana'y dire-diretso. Yes, okay. Yun. Congrats, pare. Pare, Sino pare? Bato o Marcoleta? Marcoleta. Akala ko si Harry Roque. Ay, makuha sa ganyan. Okay. Okay. Yun. See you again. Bye. Di pa tapos. Saan ba tayo? Diretso na tayo sa ating next segment ang latest biggest ng showbiz. And I would just like to apologize again for the fact that I'm fat. It's not my fault. I didn't do it on purpose. I didn't mean to be fat. I'm sorry. And I know that a lot of people are insecure. A lot of the people that are hating are insecure, were suppressed from expressing their true selves. And obviously, I know that that is my fault, and so clearly it is my fault, and so it's Yun na okay eh. if you want to keep taking Alam it mo, out on me. bumibilib ako sa I bata deserve ito. it. I like her honesty. And I like that courage
for somebody like her to admit and to apologize for whatever weaknesses that she had. I'm sorry shown. that I'm fat. Yeah. Kumbaga, it's not easy for you to admit that. Kumbaga, even if it's shown and if it's visible to public eye, to the naked eye. Pero ikaw ay talagang upfront, inamin mo, tinanggap mo, at saka ako kasi nakita ko ito sa mga kabataan, even in the list, di ba, sa mga panahon na may mga bagay talaga na ang mga bata, they come out rebellious, yung mga nagre-rebel na mga bata. And I saw that in this girl, si Miel, at hindi ko inaalis na karapatan niya yun eh. It comes with age, Sanay. Yeah. Yung sa umpisa, akala mo tama yung ginagawa mo, rebelde ka, tapos yung mga kung ano ang pinaglalagay niya sa mukha niya. Naakala niya that time was tama. Was tama. Oo, during And that then, time. nagising sa isang araw, nagkamali siya at nagpapasorry ako dahil mataba ako, dahil ganito ako. Yung kilay ko, ginanito ko, yung something like this and that. Ikaw panonoorin mo siya, parang hindi siya Pinoy, no? Grabe, no? Galing mag-English ang bata, ang galing Iba magsalita. yung accent. Oo. Tsaka yung tsura niya na parang taga-ibang bansa. Kasi tayo naman kasi, di ba, tayo naman personally kasi, wala kaming pakialam kasi we don't body shame. Yes, yes. Wala sa amin yan. Kumbaga, we look at people as human Accordingly. beings, accordingly, di ba? Regardless of shape, size, and color. Kumbaga, ganun kami. But it so happened that this girl was very, very, very brave to admit. That's courage at its finest, no? Ang hirap, may mahirap maghanap ng ganitong bata. And not all has that courage. Yes. That bravery in her na sabihin at umarap sa camera at sabihin niyang, I'm sorry, I'm fat. I'm sorry, hindi niyo ako matanggap kung sino ako. Sumaludo ako sa batang to bigla-bigla. Kasi pero noon pa man taga nakita na natin ito ng pagiging honest, brutally honest and frank, and she speaks her mind. Noon pa yan eh. Intellectual. Oo, intellectual man. Parang pwede siya manood dito sa OOTD. Siguro nanonood ng OOTD. Charot. Bilib kami sa batang ito. Parang si Frankie rin, di ba? Minsan may mga political views sila na talagang nagiging controversial. Pero sabi ko sa kanila, because to each his own yan eh. Kasi matalino ang nanay, matalino ang tatay. Siyempre, Politician ng nanay, ang tatay. Diba? Showbiz ang nanay. Kaya nga, hindi naman mamunga ng santo ng mansanas, di ba? Na may sense. Na ngayon ay naiintindihan natin na ang lahat ng tao ay maaaring magkamali, pero ang pinaka-the best nito, magkakamali ka man, ay marunong kang magsalita na nagkamali ako at I'm sorry. At anak, you're not wrong there. You're not wrong there. Kung yun ang views mo before, tapos may na-realize ka na something, kasi you mature. People mature, di ba? As days go by, siyempre, nagmamature tayo, may mga realizations tayo along the way. At ikaw naman, na-verbalize mo. Because you think this is the right thing to do. And we respect that. Tsaka Miel, alam mo, you don't have to say sorry dahil mataba ka. You don't have to. Yayakapin So magsusora ako dahil payat ako? Oh, di ba, nanay? Para ako dahil nga sa mundong ito, para akong kalansay. sa mundong ito na super yung facade ng tao na napakahalaga. Na kapag mataba ka or masyado kang payat, at You're being bullied. at hindi ka tinatanggap, na parang mali na at the end. Hindi mali ang pagiging mataba. Kung sa tingin mo ay yun ka at ang importante ay ang core mo, yun naman ang mahalaga at sinasaluduhan ka namin sa pagsasabi mo ng nagkamali ka. Yes. Kaya just go on with life, Miel. We have your back. Don't worry. Yan. Okay? Nay, medyo ilang araw na ang GMA Gala dahil sa sobrang dami ng mga showbiz, mga inputs at mga pinag-uusapan ngayon. Medyo ngayon lang natin pag-uusapan yung mga opinion naman natin about what happened with the GMA. Yung inside stories nito. Ganda-ganda rin ni Marian Rivera. Nakita ko yung gown niya. She's so beautiful. Naka-black, no? Oo. At saka tuwa-tuwa rin ako kay Carla Abellana. Ito yan, Kasi diba, yung kanyang gown na napakalaki. Diba? Yeah, Tapos all of a sudden, Royal. Si Katie ba? Katie, yung anak niya, anak ni Akala niya bed. Ni Katrina Lili, bigla niyang hinigaan yung akala niya kasi parang sofa or bed kasi yung ganda na kulay at saka makapal yung gown. Alam mo, hindi nagalit si Carla, nangibabaw yung understanding niya sa isang bata tulad ni Katie. Nay, biglang minahalala si Carla Abellana sa kanyang reaksyon na yon. Yes. Lahat ng camera nakatutok sa'yo, alam mo, na biglang hindi mo nakitaan na parang na off si Yes. Carla or alam niya na kasi yung bata ay maaaring naiintindihan niya. Because that bata is very innocent. Yes. Kumbaga, yun ang sabi nga natin sana, Katrina. Sa mga susunod, bantayan mabuti ang anak mo. Kaya huwag nila sana sinama, no? Ingatan niyo kasi bakit? Halimbawa, pag kayo ganyan doon, natanggal yung strap, naparan si Carla, may mga consequences kasi ito. Pero mabuti hindi walang ganun nangyari. Pero nakakabilib si Carla Estrada. Doon ako bago humanga, sabi ko, what a lady. What a lady with a heart. Yung
timing, yung oras na yun na pwedeng mawala ka sa pagkatao mo. At hindi mo pwede sisihin yung kapag Nagalit. nag-react siya, Oo, nagalit. oo, oo. Because natural yun. Yes, that's a natural. Pero lalabas talaga ang core ng tao, Yeah. naturally, sa mga ganong pagkakataon. Ibig sabihin, mabuting babae si Carla. At kay Miss Katrina, sana ako pag ganyang mga Tama oo. mo isama mo si Katie Oo. kasi syempre hindi naman kasalanan ng bata yan. Totoo. Kumbaga, it's our responsibility as adults to take care of these Or children. kung pwede ka ba ganun na huwag na muna isama sa ganung mga okasyon. No? Oo, yun yung mga sinasabi ng mga netizens din na nakita ko mga ano. Tapos, Reactions nila. tapos na, isa pa sa mga naging ano sa, yung kay Barbie Fortesa and Jameson. Oh my God, my boyfriend, another boyfriend. Ay, Ano? sila na yata. Mukha nga. Mukha nga. At na-excited ako in a May way. nakapagbulong sa atin. Ano sa atin? Na mukhang Sila na nga. At nakita mo yung paghawak na ng kamay, ma-holding hands sila. in public. Yeah, unguarded Ano? moments. Kumbaga, alam mo yun na may something talaga that brews between both of them. Na kinausap nitong si Jake, Si Jack si Jack Roberto. Oo, sinabi niya Oo. na alagaan mo siya kasi mabuting babae siya. Sana ready ka na. May mga deep talk daw sila. Oo. Parang for a guy na ex mo, tapos nag-deep talk ka, alam mo na there's something between that person, Oo. those persons. Jameson, ha? Kasi if you're not ready for Barbie, I'm just here. Joke lang! Joke lang. Ayun ang ilusyon. Yun ang malala. Dapat sampalin na ako ni Miel. Miel Pangilinan. Itong Jemmy Gala na yun, na 75th. Parang ano no, it is really a night of glam and it's a night of glitz and glam na kung saan kapag mga artista ka, pumunta pa rin yung mga taga-showtime, ha? Oh, si Vice, nakita ko pa naka-blue na And gown. Di ba yun? well, hindi talaga Flawless ang beauty ni Ann No? Curtis. Na, hindi pa si Heart Evangelista was in a beautiful colored na gown na maganda. Pero si Marian Rivera is really elegant, no? Classic. Iba, classic Na, ang kind. hindi ka mauumay, no? Beauty, Oo. Tsaka she came prepared. At tsaka hindi siya over-decorated. Laging ganun si Marian. Eh. No, less is more. Yes. Kay Marian. Marian. No? Tapos ang dami pa na naging best dress itong si David Licauco. Oh my God, another crush of mine. Dumadami ng crush ko. Pag tumatanda ka ba, lagi kang nagkakaroon ng maraming crush. na nagagalit yung ibang mga barda dahil nagpa-public na si Barbie at saka si Jameson at nawawala yung barda. Yung Barda fan Oo, group na yan, oo. Kasi, basta sa pelikula nyo na lang abangan kasi, huwag nyo kasi expect na kapag magka-love team Pero mag-joke di ba hindi nakakatulong? Pero nakaka-excite pa rin pag sila magkasama. Papalagay pa natin May ngayon. chemistry, ano? Oo. Papalagay natin na halimbawa lang, nagkakamabutihan si Jameson at saka si Barbie. Pero pag pinagsama mo sa yung Barda in a film, si David at saka si Barbie, ay patok na patok pa rin at umaasa pa rin ng mga fans na magiging sila. Ang sarap! Ang saya, Kumbaga, ano may pakinabang talaga dito si Barbie. Barbie, ang swerte mo, girl. The lucky Swerte girl. mo, ha? Nakakaingit ka na. Gusto na kita itulak. Hindi, Joke lang, kasi hindi mo joke rin lang. mabait talaga si Barbie na Mabait, as a mabait person. talaga. Saka magaling talaga siya artista eh. She's very charming. Merong, So cute. merong ka-love team o wala. She can stand alone actually. At saka maganda, at least she has grown into a, vibrant girl. Kasi dati mukhang mana. From a cocoon to a butterfly, no? Oo. Yes, totoo yan. Tsaka naging sexy, naging, attractive, naging, basta. Wow, mukhang nagiging lalaki ka na na. Yak. Siyempre, doon ako sa partners niya. Na kay Jameson. Kaya ka naman nakakainis yung iyak ko. Siyempre, ano ko si Barbie. Magkukufure ako ng hair. Hindi niya. kasi kapag sinasabi parang na-allure ka na sa kanya. Hindi naman. Nano ko lang, inner voices ko. Inner voices. ko Wow, ba? meron pa rin talaga man in you. No, please. I was never fan of her. Pero sa nakikita ko sa kanya, she's grown into, beautiful Totoo butterfly. naman. Totoo naman. Ah. Itong susunod na nag-attend din ito sa GMA Gala si Miss Sanya Lopez. Oo, kasi syempre Jamie Of course, artist. oo. Beautiful yung batang yan. Matagal Prime pa actor din siya, nakakaanak oo. eh. Prime actress na, of course, ng GMA. Pero ang daming, alam mo, nakakaloka, hindi yata ito tamang panahon para kay Sanya Lopez kasi left and right ang bashing sa kanya because of her nose. Diniretso talaga ng mga fans na ang ilong daw niya something must be wrong with the nose kasi parang may nagsabi na parang hindi na pantay, parang yung butas ng isang ilong niya parang mas malaki kaysa sa isang butas. Sabi parang bang masyado na nilang pinapansin. Ako hindi ko nga napapansin pero sila talaga sasabi nila Kasi nagbago hindi na talaga yung pantay. tsura niya. Oo, kasi alam naman natin na
no offense men, gawa ang ilong Sanya. Ganda-ganda ako talaga kay Sanya doon sa Yaya something na sa GMA7 with Gabby Concepcion. Ano yun, Yaya? Shaya. First Yaya. oo, First oo. Yaya. So, tapos biglang makikita mo, parang Parang may nabago nga sa mukha. Akala ko si Ines Veneracion yung unang tingin. Ganyan Parang din nangyari ganun. yata kay Ines. Ines, ano ba nangyari sa ilong mo? Di ba parang ganyan din kay Sanya? Di ba parang may nangyari? Nauntog ba yan? Excuse me? Parang tumabingi ng konti. Pero kung titigan mo minsan, hindi mo naman kagad mahuhuli. Pero mararamdaman mo na parang may nangyari. May nagsasabi naman na naging kamukha niya nga raw si Marian Rivera. Pero iba yung mukhang ikaw. Na wala kang kamukha pero maganda ka. Oo. Pero hindi pa niya inaamin, no? Kung ano nangyari. May nangyari ba? Oo, basta umamin na ba siya na paayos siya ng ilong? Hindi naman siya. Aamin ba? Okay lang Eh, hindi pa kita natin yung before and after. Hindi naman. Kaibigan ko yung manager. So, mabait na bata. Oo, kaibigan Wala natin problema. yung manager. At mabait na manager ni Sila Frank Sanya. Villarreal. Oo. Tsaka si Jack, syempre. Yung magkapatid na yan, no? But wala naman kami mapupunta sa dalawang yan because napakabuting mga Jack is no longer a part of Frank. Yeah, beautiful souls yan eh. Pero hindi na sila, hindi na under the umbrella Frank. Sila ano? Sila Sanya? Hindi, si Sanya. Si Sanya. Si Jack. Si Jack wala na sa ano? Wala na kila Frank? Tapos tinatanong ko si Frank, hindi ko na po, ganyan. Ganyan. So ngayon, Sanya, wow, alam mo nakakaawa din, no? She's being bashed, no? Para alam mo explain your side if you have to, ha? Kung kailangan mo naman na. Hindi naman na kailangan explain. Basta sa atin ay, at opinion nga lang naman natin na ang itsura ng mga artista, kung paano sila, kung bakit sila sumikat, yun na sana yun. At saka sana naman, ay hindi tayo dapat nagugulat. Tayo mga normal na mga tao, ay hindi tayo nagugulat kung may nangyayaring mga kakaiba. Pagbabago. Sa mga, kapag may mga pagbabago sa isang bagay na gawa. Normal. Di ba? Kasi ang hindi gawa, kahit anong gawin mo, hindi gawa. Oo. Hindi gawa, di ba? Ba't ginaganyan mo yun? Hindi ba? Baka maano- Sorry na. Baka tumaan. Pero yung mga may gawa. Kasi ako, si nanay ako, aminahan na ako, no? Anak ko. Na nagawa yung ilonggo. Di ba? Pero hindi naman Umabot sa ganun. Oo. Kapag kung may mangyari man eventually na may na-distort ng konti, something must have been wrong somewhere there, baka may infections or whatever, or baka may tumama na hindi ka aware at saka nagkaroon ng ganyan. So, hindi tayo dapat magtaka. Itulat siya kasi. Nakakatakot actually. Ako, maraming salamat kay Dr. Percival De Leon na gumawa na ilong ko. Idol! Idol natin, Daddy Doc. I love you. Nakakatakot actually kung nung una ko nung pinagawa ko to. Parang sabi ko baka pag nauntog or something madi-distort or madi-dislocate. Nakakatakot din naman. Pero syempre, swerte ka kapag walang ganon. Pero nakakatakot kapag meron. Baka makikiusap lang din ako sa mga bashers. Stop bashing naman kung di naman kayo kasing ganda rin. Okay? Ang layo-layo ng ganda ni Sanya Lopez sa ating lahat, sa marami sa atin. Kung magkatigilan niya kababash, okay. Sabihin natin na parang feeling niyo, nagtabi ang ilong niya. At tanungin niyo muna sarili niyo, tingin tayo sa salamin, do we have the nose? Do we have the nose, no? The nose. Do you know? Kapag no, shut up. Kapag maganda ka, shut up pa rin. Siyempre, huwag na maka-offend. Pero hindi mo pa rin mapigilan ng netizens na kapag may nakita silang pagbabago, they will still stalk. Pero syempre, at the end, ikaw na nakaka-receive ng ganoong klaseng bashing, you also have to protect yourself. Ay, kaya nagagalit sa ganyan mga ugali ng mga tao. Sila Carlo at Nanette Nazareno Totoo of ba? Chino Hills, California. Ayaw na ayaw nila na may mga tao masyadong mapanlait. Gusto nila mabubuting tao na lahat. Kaya punta na kay Carlo, ha? Punta kayo sa spa. Deluxe Spa. Sa Deluxe Spa. Yun ang gusto ko malaman. Sana wag muna na. Sila Carlo lang muna. Punta sa Deluxe Spa. Kasi ang galing-galing ng mga masayista doon at ang linis-linis at ang bango-bango. ng True! spa. Hotel experience at Yes. 550 lang ha. Ang umpisa, isang oras na yon. Yes, punta kayo sa may Scout Fernandez, corner Tomas Morato, Quezon City. Hanapin si beauty queen turned actress Vince Miraflores. Diba? Sa gilid na ng Chili's yan, si Tomas Morato. At sa mga gusto magbakasyon sa Tagaytay, we have Kisha Staycation. Naku, marami na po nagpapabook ng mga OOTs. Maraming salamat. Pero sa mga may plano pang pumunta doon, pag grupo kayo, we can accommodate 8 to 13 actually, or 15 kung minsan, siksikan nga. Pero at least may 3 rooms na po kayo doon. Nasa gitna lang siya ng Tagaytay, sobrang lamig, may swimming Oh, pool, my God. pati kahit malamig, at isang buong bahay na ang pwede mag-accommodate I'm sa inyo. telling you, it's a beautiful experience. Oo, si nanay, no? Nagyayaya naman si nanay doon. Kaya mag-message lang kayo sa OOTD page natin nang sa ganun ay mabook na rin po kayo. Tama! Yan ang gusto ko. Yan, Okay, kaya bye! Meron pa! Meron pa rin ba? My God, akala ko tapos na. Hinihintay niya ang
Hula! Mira! Tirahin na yan! Oh my God! Daan lang. Hay nako. Hay nako. Ito na nga. Tirahin na nga! Sige! Ang mag-uusapan natin ngayon sa blind item natin, mga OTzans, walang iba kundi si... Bakla. Ay! Huy! Ha? Bakla ba siya? Hindi naman. Akala ko Hindi bakla tayo siya. sure. Okay, okay. Pag-usapan natin ito, isa itong international singing star. Oh. Parang marami ba sila? So at least may clue ka na nagkaroon ng medyo hindi pagkakaintindihan with a former close friend niya na dating na isang journalist. Hindi ikaw yan, ha? Hindi, Okay, hindi okay. ako. Kasi kung ako yun, hindi ko na pag-usapan dito. Okay. Ganun daw. Diba? Ito na ngayon. Kasi itong journalist na ito ay nakasubaybayan ang karera nitong singer. Male singer ito. Male, ha? Hindi gay. Hindi lady singer. Male singer. Okay, kasi matagal na sila magkakilala. Kasi even in some unwanted places ay nakikita sila. Okay. Ngayon, etong singer na ito ay made it big. No? Really big? Really big. Okay. Tapos, nung siya ay, ano pa lang, nagsisimula pa lang sa kanyang journey doon sa international Hindi si Arnold stage. Pineda yan, ha? Ay, hindi. Journey, eh. Sa kanyang journey, no? Sa kanyang journey sa international arena, ay, hindi tumawa arena, ha? International arena. Okay. Ay, isa sa mga nagdasal, talagang nag-wish sa kanya ng the best at bigay ng hope sa kanya, ay itong kaibigan niyang journalist. Diba? Ngayon, Gusto ko yung journalist. journalist, okay? Spell. Ano spell? Kasi ito na ngayon. Pangkoy spell daw. Boy, spell, ha? Walang hyphen yan. Ito na ngayon. Nung he made it finally. Nagpag-connect siya with this journalist friend niya. Ang ginawa niya, uy, when I go back home, let's have coffee. Coffee, syempre, ang journalist naman, Excited. Oo, he felt so Wow. proud na kumbaga. Ang down to earth naman ito. Oo, down to earth. At saka in-acknowledge niya, ba? So feeling niya, he was appreciated. Okay. So ngayon, finally, that this singer came back home. So syempre facing sa mga ibang mga shows, may mga invitations siya, mga courtesy calls wherever he goes, no? May mga ganun siya eksena. Tapos, nagme-message sa kanyang journalist friend na, when are we having coffee? Kasi syempre hindi lang siya like sa Metro Manila, may siyang Visayas, may Mindanao siya, may Cebu siya, may wherever. So kumbaga, kung nandito sa Maynila, in-expect ng journalist na makapagkwentuhan sila kasi syempre also took pride sa pagkapanalo ng friend niya. Of course, Sa of course. pagiging sikat. Oo. So ngayon, itong singer na to, dead man na. Dead man na. Nagpo-post siya ng mga events, mga friends niya, naka-coffee niya. Everywhere, now and then everywhere. Starbucks, Coffee Bean, kanto, sa ibang mga porches, sa mga backyards. Nakapagkape siya, naubos na yata lahat ng kape sa Pilipinas. Hindi pa siya nakapagkape ng friend niya, pinakuha niya. Paano ba sila magkakape? Naubos na ang kape sa Pilipinas. Oo, pero may natira pang kape. Oo, may dala-dalang kape itong journalist. Ay, sariling dala. Hindi nakakatawa silang dalawa. Pasang fan. So ngayon ang gawa, no? Nabwisit na si Nabwisit na si journalist kasi yung mga invitations na yun. So kumbaga dead man na siya kasi di dead man naman siya nito ni ano eh. Hoy, Kinabahan ako, akala ko. alam mo na. Oo, kumbaga dead man na siya. Kaya sa kabisitan niya, minessage siya. Minessage siya ng journalist. Alam mo, malakas ako kay Lord. Alam mo, dahil sa ginagawa mong yan, wala ka talaga ng mararating hanggang dyan ka na lang. Totoo Ganoon ba? siya, playtime siya. Play- Journalist, playtime, pero may dalang sama ng loob yun. sama Siyempre. ng loob. Pero You read between the lines. Oo. Kumbaga, feeling niya, hindi ka naman talaga kasing husay talaga ng napakahusay. Kumbaga, tsamba ka lang. Pero hindi naman sinabi yun ng journalist sa kanya, doon sa kanya message. Ang sinabi, hanggang dyan ka Ba't lang. alam mo yung Pinabasa sa akin ng journalist. Hindi, Oo. ba't alam mo yung Pati emosyon. Oo, emosyon. Oo, yun ang emosyon na sinyer sa akin ng journalist. Oo. Pati yung Hindi ako pati yung yun, reading between the lines. Oo naman, ikaw na yun. Eto na, nasyokot. Nasyokot si singer. Of course, Sabi niya, matatakot din si "Oo, kahit man ako matatakot ako. Uy, huwag mo naman gamitin ng Diyos. Ba't ka nang curse? Sabi na, hindi ito curse. Totoo ito. Sabay, binlock siya ng journalist. Hindi bin round?
Ha? Dapat brown. Ako yung Kasi naka-brown ka eh. Oo, iba yung black. Iba yung black. Si Manikin. Si Manikin yung black. Oo. Binlock siya ng journalist. Oh. So to this day, hindi pa siya nakikita at wala nang balak si journalist na kausapin siya. Mukhang magiging okay naman din. Yes. Magiging okay naman Hindi sila. naman ako. Hindi, magiging okay naman sila along the way. After 10 years? Parang si After 10 years. Arnold Pineda. Iba yung kay Arnold Pineda. Kasi ako yung involved. Okay. Dito kay journalist kasi at saka Yung kay, mahabang buhok na Oo. journalist ang involved. Hindi. Hindi ba mahabang Si buhok? Mahabang Buhok, panot na yun. Panot? Panot na yun, no? Iba. Kumbaga, kaya itong singer na ito ay syempre, kahit gaano siya ka feeling successful and feeling wanted dito sa industry natin, when he remembers itong journalist na kanyang kaalitan, ka-text niya, ka-message niya, ay parang nawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Natatakot siya na baka bigla siya lumubog. May clue ka. Ha? May clue ka. Oo naman. Merong S sa pangalan at Z sa apelido. Oh, naku, huwag mo naman S at Z. Or SS na lang. Oo, pwede. Sige, S SS na na lang. lang. Kasi S pag na. Z, yun Ay. Ay, I-blip mo yun, Raymar. kumbaga yun. Pero tingnan natin kung saan naantong itong kanila. Tampuhan lang yan. Makatampuhan lang. Tampuhan lang. Oo. Ano yan? Huwag ka masyado magtampo, ha? Hindi nga ako yan. Ay, sorry. Hindi naman si Arnel yun eh. That's a different story. Baka tingnan mo. That's a different story. Ito yan. Yan o, teachers nako! Naku, sana nag-enjoy kayo. At sa lahat ng mga nag-enjoy at hindi pa natin subscriber ngayon, naku, pindutin nyo na ang subscribe button. Yan. Dahil yung mga Chloe ni Nanay dito sa mga blind item na kakaiba. At we are heading towards 100,000 na we're praying na matulungan nyo kami mga OTGens, no? It will come. That's for sure that darating tayo dyan. Sa lahat karangyagan ng Kapampangan na patuloy ang manalbe at susuporta kay kami. Marakala, salamat king lugod. Abibeyo ka ako dahil kareng kalupa ko Kapampangan, lalakas ko, pauli. Yes, sa tanan niya ako Kasmanwa, dyan sa Iloilo, sa Pandan, Dingle, Iloilo, at saka sa Santa Barbara, Iloilo, at sa Haro, Iloilo, the whole of Iloilo, the whole of the Visayas, of Bacolod, and the whole country. Thank you and I love you. Sa lahat ng mga Team Replay, mga Team Live viewers, sa lahat ng mga Team Abroad, Team OFW, Team No Skip, Team Tanggol, patuloy kayo magpapasalamat sa inyo. Dahil walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at diskusyon. with my nanay na dahil na naka-brown tayo lahat ngayon, it's, buwan ng wikang pambansa. Yes. Oo, mga kayumangging kaligatan na patuloy na magbibigay ng pananaliksik na tamang galawan ng kanyang mga bibig na may puso. Nanay Jobert Socaldito. Ay, naku, maraming salamat mga ko anak, Direct Chops Manansala. Of course, to everyone, I hope you enjoyed this episode. At sana may napulo tayo mga messages about isa't isa, okay? Naku na yung pagsasabi ng sorry. No? Yung kay Miel, yung kay Carla na parang sorry si Catherine sa kanya. These are the things na kailangan na umusbong sa bawat isa. Na this is humility at its finest. Mga OTGens, maraming salamat and to God be the glory. Bye-bye.